Sa oras na to, handa na po ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Sino po dito ready na to listen to the Word of God today? Ready na po ba tayo? Amen. No po? At ang title po ng pag-uusapan natin this morning is First. No? Pwede ba nating sabihin ng malakas? First. First. At kapatid, ang first, saan niyo po ba siya madalas nakikita? Tatanungin ko po kayo, ano po ang naiisip ninyo pag narinig ang salitang first? Saan niyo po ito nadidinig? Or saan po ito familiar? Anong lugar po? Sige po, isipin niyo po. Yan. Okay. So, may naiisip na kayo? For sure, meron. Tama po, lagi natin yan nakikita. Ang first po ba ay ito? Yan. Siyempre, sa Olympics, pag may competition, laging may first. Tama po ba? Saan dito competitive? Ayaw magpatalo. No po? Meron ba dito gusto niya second siya? Gusto niya pangalawa siya? No po? Madalas gusto ng tao siya ay first place. No po? First place. Panalo. Di ba po? Pangalawa, ano po yan? First honor. Di ba po? Sa school, first honor. No po? Meron ba dito naka-experience maging first honor? Siguro, nahihiya lang, no, humble. Di ba po? Pero ako po personally, never po ako nakatanggap ng first honor. Sa buong buhay ko nung nag-aaral ako bilang estudyante, hindi po ako nakatanggap niyan. Alam niyo po yung naging award ko? Loyalty Award. Di ba po? Pero di ba, ako isipin, pag loyal ka, may award ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging loyal ka. Ayan, maging loyal ka, kapatid. May patutunguhan yan, di ba? Loyalty award. At ano pa po? First come, first serve. No? Sa mga pila, gusto natin, nahuuna tayo sa pila. Ayaw nating mahuli tayo kasi ayaw nating maubos yung oras natin, masayang oras natin. Di ba po? At hindi lang po yan, first timers. No po? First time. Meron po ba dito first timer? Yun, praise God. Thank you, Lord. Welcome po sa church. So, first timer. At kapatid, kung first time niyo po dito sa church, welcome na welcome po kayo dito. At may care team po tayo na mag-welcome po sa inyo with open arms. At kahit sino po dito sa church ay welcome po Kaya kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak, kahit sino pa po yan, welcome na welcome po dito sa church. Amen po? Yan, kaya mag-invite po tayo. At hindi lang po yan, ito po, syempre mahalaga po yan. Your safety is our top priority, no? Lagi natin makita sa mga lugar. Kailangan priority ang safety. Hindi pwedeng mawala yan. Kundi mahirap, problema po. No po? Safety first. And dito sa mundo, totoo po ito, laging may una. No? Laging may first. Tama po ba? Agree po ba kayo dito? No? Laging may first. No? At tayo kaya, ano ang madalas nating inuuna? No? Kayo po, sa inyo po. No, tayong lahat, no? Kung iisipin natin, ano po kaya yung madalas nating inuuna? Ano po yung madalas first sa buhay natin? No po? Ano po kaya yon? No? Pagka mag-exercise, ano po ang inuuna? Ano ang first? Bago mag-exercise, naku, wala nang nag-exercise second service. Stretching, yan. Correct po. Warm up, syempre para iwas injury. No po? Pag magta-travel po kayo, ano ang una? Anong inuuna nyong gawin bago mag-travel para magkaroon ng ticket? Siyempre, magbubuk po muna, no? Hanap ng mura, seat sale. Di ba po? At pagkagising, kapatid, kaninang umaga, anong ginawa mo? Pagmulat ng inyong mga mata. Wow, thank you Lord, praise God, no? Prayer. Buti kung prayer talaga, di ba po? Minsan, yung iba, saan yung cellphone ko? Ano na nangyayari? Ano na? Messages, check ko muna. Anong latest? Di ba? Pagkagising, prayer or cellphone? Di ba? So, kapatid, kasi what you put first reflects what's important to you. Kung ano yung inuuna mo, kapatid, yun ang importante sa'yo. Tama po ba? Kasi, hindi ka naman magpipray kung hindi mahalaga ang Diyos sa'yo. Di ba po? Kung hinahanap mo muna yung cellphone mo, ibig sabihin, ang mahalaga sa'yo, yung nangyayari sa mundo, yung mga personal messages, work mo, no? At punta po tayo doon, ano po ba ang madalas inuuna ng tao?
Ano po ba ang madalas inuuna natin? What do people put first in life? Nandiyan na po yan. Ito po yung pinaka-common, yung career natin. Tama po, pagka meron tayo niyan, gusto natin, una natin ng work, ang ating money, no po, ang ating sources of income. Di ba po? Family first. Totoo po yan, maganda po yan. Ang ating dreams, mga pangarap sa buhay, gusto nating magtagumpay, success, relationships, di pwedeng hindi priority yan. Kailangan first yan. No, na ang tanong, kapatid, baka po maisip ninyo, masama po ba na unahin ko yan? Kasi pwede nating isipin no? Kung sinasabi natin kanina, prayer first, paano to? Masama bang unahin ko to? Brother, yan yung talent ko diyan ako magaling. At kailangan ko rin yan sa bawat araw. Masama po ba yan? Masama po bang unahin ko yan? No, kapatid, again, money, hindi po masama yan. Lalo na po ang pamilya. No, kasi sila yung nandiyan para sa atin, hindi masama yan. Lahat po yan hindi masama. Amen? Hindi po masama yan. No po, at kailangan po kasi natin sa buhay yan. Kaya okay lang na gawin natin yan. No po, pero si Jesus, He teaches us that the believers, tayo po, that the believer's life must have one supreme priority. Dapat daw po, may mas higit pa tayong priority kaysa po sa mga listahan na nandito. No po, dapat, sa lahat ng ito, meron pang first, mas higit pa. Ano po kaya yun? Napunta po tayo sa Bible. No po, in Matthew 6:33, ano pong sabi dito? But seek first. Di ba po? Sinabi na po dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. No? Now, ito po pala yung dapat first. No? Andiyan na po Hindi po ako nagsabi. Ang Bible po, salita ng Diyos. Seek first. No po? At bago po yan, bago po kasi yung verse na yan, in the previous verse, ang mga kausap po ni Lord, no po, sa chapter po na yan, ay mga taong nakikinig po sa kanya sa lugar po na yan. At ang kanyang mga disciples. At kaya po niya nabanggit ito, yung seek first, kasi po, ang mga tao daw po doon, punong-puno ng worries. May mga inaalala sa buhay. May mga iniisip, sino po dito may worry ngayon? Mga worries po, maybe nagpunta ka dito sa church, meron kang alalahanin. No? Hindi ko alam. Pero alam ng Diyos yan, kapatid. And ano po ba ang worry? Let's define worry. Ang sabi po dito, it is a feeling. So kapatid, kung may nararamdaman kang feeling, no? Na worried ka, okay yan, valid yan. Normal po yan. No? Hindi ka abnormal. Nakakaramdam po talaga ang tao niyan. Of being unhappy. Pwede bang tignan mo yung katabi mo kung masaya pa siya? O baka mamaya malungkot na? Dahil mukhang matagal-tagal to, Brother Ryan. Mamaya pa ito matatapos. Tignan mo kung masaya pa siya. Di ba? Of being unhappy and frightened. Pagka po pala worried ang tao, tayo po ay may fear. At kung may fear ka sa buhay mo, kapatid, ang mangyayari, ang gagawin mo, mag-worry ka about something. No? Ano po ba mga something na yan, no? Ang mga causes of worry, pwedeng yan yung problema mo, kapatid. No? Lahat po tayo may problema. Tama po ba? Amen. May problems tayo, may trials tayo. Ito yung mga next level na problems. No? Iba po yan. No? Pwedeng yan yung matagal mo nang tinitiis. No? Pwedeng yan yung matagal mo nang pinagpipray kay Lord. Yung matagal mo nang hindi pa nakukuha. Trials. No? Po, matagal mo nang ini-endure. No? Or maybe yung uncertainties natin sa buhay. Our future. Meron ba dito may alam ng future niya? Wala po. Hindi natin alam. That's why natatakot tayo. Kaya po tayo nag-worry. Inaalala natin, 5 years from now, nasa na kaya ako? Matupad kaya yung mga gusto ko? Di ba po? Yan po ang win-worry ng tao. And sabi po dito, ito po yung previous verse, bago po yung 6:33, in verse 32 it says, for the pagans, ang mga pagano, run after all these things. Ano po? Yung mga worry, mga alalahanin, mga problems, trials, uncertainties. Ang pagano po, no, ano ba yung word na pagan or pagano? Sila po yung mga unbelievers
or yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, iba ang pinaniniwalaan, sabi po, these things run after their minds. No po, ang worries, fear, problems, yan po ang nagdo-dominate sa isip nila. No po, but tayong Christians, hindi daw po dapat ganyan. And your Heavenly Father knows that you need them. Agree po ba kayo na ang Diyos, ang Ama natin sa langit, alam na kung ano yung kailangan natin? Alam na ng Diyos bago mo pa ipag-prayan, kapatid. Alam na niya bago mo pa banggitin. Alam niya na yung kailangan mo. Our Heavenly Father knows that you need them. No po, that's why we need to seek first. No po, yan po ang solution sa worry. No po, ang kailangan gawin, no po, sa lahat ng first, no po, bukod sa mga safety first, bukod po sa first come, first serve, ang kailangan pinaka-first sa lahat. First things first, I seek first. No po, bukod po sa family first, sa career, and everything, lalo na sa worries, ang solution po ay isik muna natin ang Panginoon. No po, isik muna natin si Lord. Ang sabi po dyan, hinighlight ko po, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Po, seek muna natin ang Panginoon. Hanapin natin siya. Kasi siya yung kailangan natin eh. Amen po ba doon? Amen. Now, seeking is intentional. Pag sinabi pong intentional, ano po kaya yun? Ito ay talagang gagawin mo. Gusto mong gawin. Ito yung totoo yung kasabihan na pag gusto, laging may paraan. Tama po ba? Pag gusto mo, laging may paraan para isik si Lord, no? Kahit saan ka man naroroon. No? Isang example, no, nandito ka sa church, kapatid, no, para hanapin ang Diyos. You put Him first, you are blessed. Nasa church ka. Now, kapatid, pwede ba nating isik si Lord kahit wala tayo sa church? Pwede po bang hanapin natin si Lord kahit nasa bahay tayo? Yes, pwede po. Kahit po nasan tayo, kahit nasa school pa man, nasa work, pwede natin isik si Lord. May paraan po lagi. Anytime, the Lord is there for us. No po, and hindi lang po intentional, it is continuous. No po, pag sinabing continuous, ito po ay tuloy-tuloy. Hindi dapat titigil ang pagsik natin kay Lord. Hindi po dapat minsanan lang or one time, big time. Hindi lang pag sa church, no, hindi lang dapat pagka masaya tayo, isik natin si Lord. Hindi lang dapat sa oras ng problema, isik natin si Lord. Masaya ka man o hindi, kapatid, hanapin natin ang Diyos. Amen po. Hanapin mo ang Diyos, kapatid. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, hanapin mo ang Diyos. Hanapin natin ang Panginoon. Let us seek God. No, hindi porket hindi nabigay sa atin, titigilan na natin. No, hindi porket parang tahimik si Lord, titigil na tayo. No, now paano po ba mag-seek? No, baka yan ang matanong natin. No, paano ba isi-seek si Lord? Ano ba 'yun? Ano ba 'yun, bro? Paano ba? Nauna through prayer. No, nagpi-pray ka pa ba, kapatid? No, baka nalilimutan na natin, no? It is basic for us as Christians, ang prayer. Ang prayer dapat sabihin natin lagi, dapat ginagawa natin lagi, no po. Dapat maging routine natin siya lagi, no po. Dahil as Christians, kailangan natin ng communication kay Lord, no po. Hindi lang dapat sa mundong ito tayo lagi, kailangan nating kausapin ng Panginoon. No po, kailangan po nating kausapin si Lord. At pangalawa, through His Word. No po, kailangan natin ang salita ng Diyos. Agree po ba kayo doon? No, ang salita ng Diyos ang magsisilbing pagkain ng spiritual natin. Tama po ba? No, kung gaano natin kakailangan yung physical food, dapat ganun din ang salita ng Diyos. No, bakit po ito nandyan? Dahil matatagpuan mo ang Diyos sa Bible. Tama po ba? Matatagpuan mo ang Diyos during your prayers, during your quiet time, no po? And isa pa, through worship. Habang sumasamba ka, sino dito naramdaman mo ang Diyos kanina? Di ba po, napakasarap awitan ng Diyos, napakasarap sumamba sa Kanya. At ang pagsamba, hindi lang din po sa church. No po, pwedeng yan po ay sa buhay natin, sambahin natin ang Panginoon. No, habang nasa opisina ka, di ba? Habang nasa bahay ka, sa pamilya ka, no, pwedeng sambahin ng Diyos and through obedience sa paggawa ng tama. May blessing po sa paggawa ng tama, kapatid. At matatagpuan mo ang Diyos, siyempre sa pamamagitan ng pagiging mabuti mo.
pagiging mabuti mo sa kapwa mo, no po, at sa lahat ng kakilala mo. At diyan po natin matatagpuan ang Diyos. Yan po ang kailangang maging first. Amen po ba? Amen. Now, ito pong picture na to, ano po ang una nyong hahanapin, no po, pagka nakita nyo po yan. Ang first nyo po bang hahanapin ay shoes? Ang una nyo po bang hahanapin? Tubig? Naku, 1% na lang ako, nasa na yung tubig? Hindi po, di ba? Automatic, ang hahanapin mo po ay charger. Para ikaw ay makapag-charge, para hindi ka malobat. Tama po ba? Kasi pag nalobat, anong mangyayari? Parang ano ka na, end of the world na, walang cellphone. Ganun po ang tao ngayon. Di ba po? At kapatid, bakit ko po yan nasabi dito? Dahil sa verse po na to, sabi, Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. With all your heart. Kapatid, tayo daw po, ganito na lang po, isipin nyo po ang Diyos. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tama po ba? Charger. Ano po, mahina tayo pag wala ang Diyos. Pag nakalimutan natin si Lord, magiging empty tayo. Ano, malalobat tayo. Ano po, na pag inuna po nating hanapin ang ibang bagay. Ano po, pag inuna po nating hanapin ang ibang tao. Ano po, at maging malayo po tayo sa Diyos. Ano po, tayo po ay tuluyang po, mapapaliw sa Kanya, mapapahamak tayo, manghihina ka kapatid nang hindi mo namamalayan. No po, at iba na yung inuuna mo eh. Di ba? At pang nangyari yon kapatid, no, mahihirapan ka. Para sa iyo din to kapatid. And in connection with seeking God, kailangan po buo yung puso mo. Pwede bang sabihin natin, all your heart. All your heart, buo. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Unahin mo ang Diyos, hindi ang ibang bagay. No po, di ko po sinasabi na masama yung mga bagay na yun. Ha? Yung ginagawa natin sa bawat araw, yung priorities natin, hindi po masama yun. Pero kapatid, sa Diyos nanggaling ang lahat eh. Tama ba? Kung wala naman si Lord, wala tayong kalakasang magtrabaho. Kung wala ang Panginoon, wala yung talino natin. Kahit nasabihin natin, pinag-aralan ko to eh. Eh bro, pinaghirapan ko naman to. Kahit na kapatid, lahat ng talent mo na yan, lahat ng mga pinagkakaabalahan natin, lahat ng blessings na meron tayo, lahat ng work natin, kay Lord nang galing lahat yan. Kung wala si Lord, paano na tayo? Baka kung saan na tayo matagpuan, di ba? And in seeking God, we should never be half-hearted. We should not be half-hearted when seeking God. Hindi po pwede na hahanapin mo ang Diyos pero may pagdududa sa puso mo. Hindi pwede nga hanapin mo si Lord pero wala kang faith. No? Hindi ka naniniwala na tunay ang Diyos. No, dapat paghahanapin mo si Lord, talagang pursigido ka, pursigido, desperado sa paghahanap sa Panginoon dahil dun mo lang siya matatagpuan, kapatid. Hindi lang pag nasa church, dapat pag weekdays, hanapin mo rin ang Diyos. No? Dapat wag mo siya makalimutan. Sa araw mo, wag mo hahayaang hindi mo mahanap ang Diyos. Wag mo hahayaang hindi ka mag-pray, hindi ka magbasa ng Bible. Wag mo hahayaang hindi ka sasamba, hindi ka gagawa ng mabuti. Kapatid, mahirap po pag hindi natin nagawa yan. And what should we seek first? Ano nga ba ang dapat nating unahin? Kung yung verse, madaling matandaan, ano po, seek first the kingdom of God. Seek first His kingdom. Ano po? Sabi dito, pwede bang basahin natin ng sabay-sabay? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Now, dito lang po tatakbo itong topic natin sa verse po na to. Seek first, pag sinik na natin si Lord, ano ang kasunod? Ang kaharian po niya. Now, pag sinabi po natin kingdom, ano po yung naisip ninyo? Ano po? Hindi pa po kingdom of God, ha? Yung kingdom lang na normal, ano po? Ganyan po ba? No, nakikita nyo sa Netflix, sa palabas, sa mga pelikula. Ano po ba yung kingdom? Di ba ganyan po kadalasan? Malaking lugar, royalty, merong sa loob niyan, may mga banquet, may mga pagtitipon, festive, di ba po? At
sa lugar po na yan, sa kalakihan po ng lugar na yan, syempre po, laging merong naglilid. Kung merong kingdom, meron ding king. Hindi mawawala yun. Dahil siya ang pinaka-respetado doon, siya ang pinaka-ino-honor doon. Lahat ng desisyon nanggagaling sa kanya. Tama po ba? No? At hindi siya pwedeng baliktarin, kundi mapaparusahan. Di ba po? At kung sinasabi natin na si Lord may kingdom, kaharian ng Diyos, syempre po, hindi ganyan ang itsura ng kingdom ni Lord. Papayag ba kayo ganyan itsura ng kingdom ni Lord? Mas maganda dyan, di hamak ang kaharian ng Diyos, no po. At punta po tayo sa kingdom of God, no? Ang kingdom of God, ang sabi po dito, it is God's will above our own, living under His authority. Kapatid, hindi dapat mawala ang authority ni Lord. Pag sinabing kingdom of God, dapat si Jesus ang king. Si Lord ang king natin. No? Never natin dapat babaliktarin ang mga utos niya. Sa Kanya dapat tayo susunod. I-honor natin ang hari natin. No? Sino bang hari natin, kapatid? Si Jesus Christ, di ba po? Ang Panginoon, dapat po, ang will natin, kung ayaw ng hari yun, willing tayong isang tabi. Di ba po? At i-put first ang will ni Lord. At kapatid, madali ba itong gawin? No? Minsan kasi may mga kagustuhan tayo na hindi pwede. Di ba? May mga kagustuhan tayo na ayaw ni Lord, na taliwas sa nasa Bible. Pero kapatid, masakit man, mahirap man, we should let go. Kailangan nating i-let go para sa Panginoon. Di ba po? At pag sinunod naman natin ang Diyos, tayo rin po ang magbe-benefit eh. Tama po ba? Dahil pagpapalain tayo ng Diyos at hindi niya pababayaan ang mga taong sumusunod sa Kanya. Amen po? Amen. And that's the kingdom of God, no? And in Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Akala kasi natin, no, pagka nasa kingdom tayo, it's all about us. No? Wow, nasa loob ako ng kingdom. Magpapakasaya ako dito. Gagawin ko yung gusto ko. Kasi malaya ako dito eh. No po? At nandito yung mga magpapasaya sa akin. Kapatid, ang tunay na kingdom of God, no, but of righteousness, mamaya po pag-uusapan natin ng righteousness, peace. Kapatid, may peace of mind ka sa kingdom of God. No? Peace of mind, di mo yan mabibili o maahanap kahit saan. Di ba po? At maraming tao may gusto niyan. Lahat ng mayayaman, di ba? Gusto nila peace of mind. Meron din sila niyan. Di ba po? Enjoy. Iba ang kagalakang matatagpuan mo in the Holy Spirit, sa Panginoong Diyos. Ang joy, ibang level, hindi lang siya happiness, hindi lang siya kasayahan, malalim na kasiyahan, kagalakan, matatagpuan mo sa Diyos, kapatid, sa kaharian ng Diyos. Yan pala ang kingdom of God. Po, at kung hindi natin uunahin to, tayo lang din ang magsisisi, kapatid. No? Now, seeking His kingdom means living for what matters to God. No, medyo malalim na po ito. No, kanina yung mga first na pinag-uusapan natin is, 'di ba po, seeking, 'di ba? Ano pa 'yung understandable and kaya nating i-apply. Ito po, medyo mahihirapan tayo kasi isasantabi natin yung mga sarili nating kagustuhan. No po, para sa kagustuhan ng Diyos. Mahirap, kapatid, pero kaya. 'Di ba po? Kakayanin. Dahil sasamahan tayo ng Diyos. Di ba po? Kakayanin sa tulong ng Panginoon. No, na Lord, kailangan kong i-let go yung ginagawa ko ng Sunday para makapag-church ako. Lord, gusto ko sana magpahinga na lang ngayon, Lord eh. Or Lord, gusto ko sana kakayod pa rin ako today para may pera pa rin ako. Diba? Pero, Lord, tatabi ko muna yun. Mag-church muna ako. Lord, pagod na ako eh. Pero Lord, dahil mahal kita at hindi pwedeng mawala ka sa buhay ko bago ako matulog, kahit pagod na pagod ako, magpipray muna ako, Lord. Will natin, kapatid, kailangan may mga plano tayong hindi tugma kay Lord, di ba? Isang tabi natin, let go. Now, seeking His kingdom, yun po ang ibig sabihin. Unahin natin yung kung ano yung gusto ni Lord. Amen po ba? Amen. No po. And now, what should we seek first? Diba? Seek first His kingdom and His
righteousness. Po, now, hindi po pwede mawala ang righteousness, kapatid. No, kung isisik mo si Lord at kung hahanapin mo yung kaharian niya, hindi pwedeng mawala ang righteousness. No? Ano po ba sa Tagalog ang righteousness? Pagiging matuwid, no? Righteousness. Now, ano ba yung ibig sabihin niyan? It is the quality of being morally right or justifiable. Kapatid, kung righteous ka, ibig sabihin tama yung mga ginagawa mo, legal sa batas, no po? Tama doon sa mga sinasabi sa Bible, align doon. Yun po pala ang righteousness. No? Yung quality mo na ginagawa mo yung tama. No? Morally right and justifiable. No po? And in Matthew 6 verse 33, ano po ulit ang sabi dito? But seek first His kingdom, yung una po, and His righteousness. Ano po? So pag sinabing end, kapatid, ano bang meaning nun? Pag may end, ano siya? Connected. Hindi pwedeng mawawala. No, hindi naman tayo pinapili na seek first His kingdom or His righteousness. Pili ka lang ng isa. Hindi po ganun eh. Kailangan po pareho. Tama po ba? Seek first kaharian ng Diyos at kailangan matuwid ka din. Yan po. Now, para mas matandaan natin, mas maintindihan natin, ang righteousness po, kung babanggitin po natin, sasambitin natin, righteousness. No? Sabihin, choosing what is right. No? Para madaling matandaan, kapatid. Simple lang, di ba po? Righteousness means choosing what is right in God's sight. Di lang choosing what is right, hindi lang nagtatapos doon. Kailangan tama rin sa mata ng Diyos. Kasi kapatid, di ba, meron po bang tama, mukha lang siyang tama, pero mali pala talaga siya? Meron po. No? Sa mundo natin, lalo na sa panahon ngayon, maraming nauuso. No? Sa natin may kita, no? Sa media, sa mga kaibigan natin, na nag-iimpluwensya sa atin, di ba po? Kapatid, hindi po lahat ng uso ay tama. Hindi po lahat ng trending or nagtitrending ngayon ay tama at dapat na nating gayahin, dapat na nating gawin. Hindi po. Kailangan, ang tama rin ay yung tama sa mata ng Diyos. Yun po ang kailangan nating piliin. No? At bakit po choose? Kasi meron tayong free will eh. Pwede mong piliin, kapatid, yung tama. Which is masaklap po, kapatid, nakakalungkot isipin kasi even Christians sa atin po at even sa ibang tao, kahit alam na yung tama, pinipili pa rin gawin yung mali. Po, that's why ang pagiging right choose, no, is choosing what is right. Sa mata ng Panginoon. Piliin mo ang tama. Yan. Kapatid, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, piliin mo ang tama. Yan, piliin mo ang tama, kapatid. Be righteous. No? At sabi po dito in Matthew 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Sipin niyo po, ang binabanggit dito ni Lord, blessed daw ang mga matuwid. Hindi lang matuwid pagiging matuwid na parang hinahanap nila ito na parang pagkain at inumin. No? Talagang desperate sila maging righteous. Gagawin ko yung tama, ano man ang mangyari. No? Kasi parang katumbas nun pagkain sa kanila. For they will be filled. No? Na pag naging righteous ka daw, kapatid, ang Panginoon na ang bahalang mag-sustain sa'yo, magbigay ng mga pangangailangan mo. No? Ganon po ang righteousness. Ganon po ang design ng Panginoon dyan. At sa Bible po yan ang galing. No, kapatid, pwede nyo pong tanongin ito nung maiisip nyo ngayon. Pag righteous ba, bro, kailangan hindi na ako magkaroon ng kasalanan. Kailangan wala na akong kasalanan. No? So, tatanungin ko po kayo, kapatid. Pwede ba na wala na lang tayong kasalanan? Sa buhay ba natin, magagawa ba nating wag magkasala? Isipin po natin. Yes or no? No. No, hindi po pwede yun na sa buhay natin, wala tayong kasalanan, hindi tayo magkasala. Kasi tao po tayo eh. Tama po ba? No? Ang kasalanan, kahit Christian ka na, minsan kahit anong iwas mo, no? Magagawa mo eh. Di ba? Magagawa mo ang kasalanan. No? Pero ito po ang righteousness, kapatid. Kahit na nagkakasala ka, kahit na hindi tayo perfect, no? We can never be sinless. Totoo po yan. Biblical po yan na ang tao ay makasalanan.
tao ay makasalanan. Pero niligtas tayo ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Pero sa buhay natin, may mga pagkakataon na dadapa tayo. May mga pagkakataon tayo po ay bumibigay, nanlalamig, nagkakasala. Pero ang Diyos nandyan. Kailangan nating humingi ng kapatawaran. No? Ang Diyos nandyan, mahal niya tayo. Pero wag naman dumating yung point na abusuhin natin, kapatid. Nandyan naman pala si Lord. Gagawin ko na lang to. Patatawarin niya rin din naman ako eh. No? Iba na yun, kapatid. Iba na yun. Hindi na righteousness yun. Pero ang righteousness, kapatid, sabi dito, we can never be sinless, never tayo magiging perfect. Tama po? Never tayo magiging perfect, kapatid, but we can sin less. Now, nilagyan mo lang ng space, kapatid, pero yung space na yun, malaki ang kinaibahan nun. No? Big difference, big difference. Ang sinless sa sinless, yung may space. No? Pwede kang umiwas sa kasalanan. No po? Or pwede mong bawasan naman yung pagkakasala mo. Kung hindi mo man magagawa, instant. No? Start small ka muna. No? Pray ka, Lord, iiwas niyo po ako sa kasalanan. Lord, palakasin niyo po ako sa tukso, sa temptation. Lord, sa tulong ninyo, magagawa kong iwasan to. Ganun. Yun po ang righteousness. No? And it is a progress. No po? It is not instant. No po? And your transformation, our transformation, no po, step by step po yan sa tulong ng Diyos. No po? We can sin less. Pagiging righteous, diba? Pipiliin mo, siyempre pag pinipili po natin lagi yung tama at hinahanap po natin ang Diyos at gusto po natin nandun tayo sa kaharian niya, susunod na po yan. No po, malalayo tayo sa kasalanan, mas magiging strong tayo laban sa temptation, no? Madali na tayong makakatanggi sa kasalanan, no po, kay Satan, sa kaaway, kasi yun yung gusto niya eh. Mga anak ng Diyos, no? Hindi kayo dito sa kasalanan. No po? Na kung tayo righteous, pipiliin natin ang tama. Sisik natin si Lord muna at ang kaharian niya. Batid, ang kapangyarihan ng Diyos ang tutulong sa atin. Amen po ba doon? Amen. No po? Now, living in righteousness frees us from worry. Balik po tayo sa worry, no? Dahil yun po ang estado ng mga tao na nandito sa chapter na to. No po? Now, kung may worries ka, kapatid, no? Kung may worries tayo, we need righteousness dahil palalayain po tayo nito sa worry sa food, no? Yung mga basic needs natin, clothing. Kapatid, kung may clothing ka ngayon, maging grateful tayo. No? Lahat naman tayo, no? May kasuotan ngayon, nakikita ko, may damit tayong lahat. Maging grateful ka, maging thankful ka. No, kasi yung ibang tao, inaalala pala yan, iniisip pala yan. No, kapatid, may kinain ka ba kanina or kahapon? Meron ba? Amen, meron. Kung may nakain ka, kapatid, be thankful. And be grateful, kapatid. Kasi yung iba palang tao, nag-aalala sila saan kukuha ng pagkain. Tayo, blessed tayo, may nakakain tayo, kahit ano pa yan, di ba? And our future, meron ba dito nag-aalala sa future niya? Nag-aalala sa kung ano ang sasapitin niya sa pagdating ng panahon. Na Lord, konti ang pera ko ngayon, paano yung week na to? Paano ko masosurvive? Lord, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Paano ko maitatawid tong pamilya ko? Na Lord, ang lalayo na ng mga kaibigan ko. Nakikita ko sa social media, marami ang tatami nilang blessings. Ako, andito pa rin, ang layo-layo ko, Lord. Meron po bang nag-worry about doon? And our needs, all of our needs, ano man yung worry mo? No, kung meron ka mang kagalit, no, meron ka mang hindi kasunduan, no, hindi kasundo. Kapatid, may mga worries tayo sa buhay. Ang word ni Lord sa atin, ang sabi, don't worry. Huwag ka mag-alala, kapatid. Huwag ka mag-alala. Now, ang sabi dito, basahin po natin yung mga verses in verses 31 and 32. So do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? Ito po yung mga inaalala ng mga tao sa panahon to. For the pagans run after all these things,
and your Heavenly Father knows that you need them. Kapatid, pinag-usapan natin kanina yung pagans. Yun yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero, brothers and sisters, do we believe in God? Amen. If we say so, kung naniniwala tayo sa Diyos, huwag tayong mag-alala. No, dapat ang mas manaig sa isipan natin, no, na ibibigay din ni Lord yan. Dahil alam niya yung needs ko eh. Alam niya yung pangangailangan ko. Hindi niya ako bibiguin. Hindi niya ako iiwan. Tapat ang Diyos, basta gagawin ko rin yung tama. No? Kasi baka yun yung inaalala natin eh. Na, brother, paano ko ba gagawin to? Marami akong iniisip, marami akong alalahanin, marami akong kailangan. Pero uunahin ko pa si Lord. Wala na akong time, busy ako eh. Kapatid, unahin natin ang Diyos. Po, kung tama yung gagawin mo, all these things will follow. Sabi po dito. No? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things, ano man yan, kapatid, lahat ng suliranin mo, lahat ng iniisip mo, all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. No po? Alam niyo po, marami tayong alalahanin at bukod pa doon, no po, ang Pilipinas po napakagulo na sa sitwasyon natin ngayon, sa oras po na ito. Lalo na po itong linggo na to, kung ano-anong nakikita natin, di ba po? Ang gulo-gulo na, tayo naman po walang magawa. Di natin kontrolado ang sitwasyon eh. Di ba po? Pero, alam niyo po, itong taong to, politics aside po si Mayor Vico Soto, meron po siyang sinabi na nagustuhan ko. Ano po? Ang sabi niya, it's important for us to have leaders with the fear and love of God. Ano po? Ito po, sinabi niya, years back, sa mga una niyang interview nung siya po ay nanalo bilang mayor. Many years ago, parang 6 years ago ata, I think. So, una pa lang, ito na yung sinasabi niya. No, may foundation siya kay Lord at alam natin, pamilya niya may foundation din kay Lord. No, at nasabi niya nasa puso niya na kailangan ang leader mahal ang Diyos. May takot sa Diyos. Kasi everything else will follow Diba? At tingnan niyo naman po, may resulta. No, may pinatunayan, di ba po, ang Pasig City, di ba po, one of the top. At totoo po kasi, sinearch ko, may award pala sila. This year lang po, inawardan sa ibang bansa, si Mayor at yung Pasig City. Dahil po sa kagandahan ng lungsod na yun. No po, hindi ko sinasabing, hindi ako nangangampanya. Hindi po. Ang sinasabi ko lang dito, yung punto niya, na kailangan natin ang Diyos. Kahit sino man po. Leader ka man, hindi. Saan ka man naroroon, kailangan natin ang Diyos. Bakit? Dahil magtatagumpay ang mga taong inuuna ang Diyos. Amen? Sige po, sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Proven and tested po yan. Na pag inuna mo si Lord, magtatagumpay ka. Marami rin po sa Bible niyan. At ngayon, kapatid, baka naiisip mo, bro, may mga tao naman na di nila inuuna si Lord, pero successful sila Di ba? Nakikita po natin, no, sa social media, or sa labas, or kahit saan, or baka may kakilala tayo, di ba? Bro, tignan mo naman yung kakilala ko, yung kaibigan ko. Hindi nga nag-church yan Pero, tignan mo naman, asensado sa buhay. No? Papatanong tayo, normal po yan. Matatanong natin sa isip ko. Kahit ako po, natanong ko na Lord, ba't ganun? May mga taong hindi nga sila nag-church. Or parang ang layo naman nila sa'yo Or hindi nga sila nagsaserve sa inyo, pero ang layo na nang narating nila. No, kapatid, minsan sa buhay, po pwedeng hinahayaan lang po mangyari ng Diyos yun para maging test, no? Paano kaya pag naging successful to, lalapit ba to sa akin? Paano kaya pag pag paldo na to? No? Makakalimutan kaya ako nito, hahanapin pa rin ako nito. Di ba po? Di natin alam pwedeng maging way din ng kaawa yun, no? Para, sige, itong Christian na to, anak ng Diyos, pagpapalain ko to, todo-todo. No?
para, di ba, baka malayo rin to kay Lord eh. Di ba? Baka sa kaaway din to mapunta. No? Nagiging, di po natin alam, di ba? Way lang po yun. Hinahayaan ng Diyos mangyari. Tinitest po, di ba? Pero kapatid, mas maganda, dito na tayo sa tamang pamamaraan. Di ba? Kay Lord na tayo kumapit. Siya ang unahin natin kasi kaya niya ibigay ang lahat. Hindi mo natin siya nakikita pero proven and tested sa kung anong meron tayo. Totoo po ang Diyos, totoo, tunay siya. Lalo na sa buhay natin, never niya tayong bibiguin, kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Because, no, when God is first in your life, everything else falls into place. Sunod-sunod na yan, kapatid. Ano man ang alalahanin mo, isik mo man si Lord, no, na unahin mo siya, nandito ka sa church. Unahin ko paglilingkod, no, kahit may exam ako bukas. Unahin ko paglilingkod kahit na ang busy ko, puno yung schedule ko, pipiliin ko mag-church. Kapatid, everything else will follow. No? Si Lord ang bahala dyan. No? O di ko sinasabing pabayaan ninyo, ha? Baka mamaya. Huwag po nating pabayaan, pero dapat si Lord ang mauuna. Huwag mo pabayaan pamilya mo, mahalaga po yan sa atin eh. Huwag mo pabayaan yung work mo, blessing yan ni Lord eh. Pero kapatid, put God first. No? Dapat sa buhay natin, huwag nating kalimutan siyang hanapin. Dapat ang kaharian ng Diyos, huwag nating kalimutan. Dapat piliin natin maging matuwid, maging mabuti, ano man ang mangyari, choose right. Amen po ba? And everything else will follow. Bakit po? Kasi tapat ang Diyos. Kailanman ang kabutihan ng Diyos hindi magbabago at mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal po tayo ng Diyos. Hallelujah. At sa oras na to, pwede po ba kayong maanyaya kung tumayo? At sambahin po natin ang Diyos ng buong puso, wholeheartedly, let us seek God. Let's continue to be the attitude of worship. Right now, pero matay itaas ang ating mga kamay as we surrender everything to our King. Hallelujah. We give you our hearts, we give you our lives, our plans, Panginoon. Hallelujah. If we dress as the lilies with beauty and splendor, how much more will we clothe you? How much more will we clothe you? If we watches over every sparrow, how much more does He love you? How much more
Jireh, you are enough. Hallelujah. Lord, you are our Jehovah Jireh. You are enough. Truly, you are enough, Panginoon. Kaya niyo pong ibigay sa amin lahat. Walang imposible sa inyo. Mga kapatid, sa oras na to, as you remain in the attitude of worship, the Lord wants us to realize, no, na kahit nga yung mga ibon, kahit yung mga halaman, magagawa niyong pakainin yung mga ibon, mga halaman ang gaganda. How much more tayong mga gawa niya, tayong mga tao, hindi ba niya kayang gawin yun sa atin? Kapatid, kaya ng Diyos. Mahal niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kapatid, sa oras na to, if you have your worries, kung meron mang gumagambala sa isip mo, hindi nagpapatulog sa'yo sa gabi, meron man dito nag-aalala para sa future, para sa everyday needs, meron man dito may financial problems, kung may sakit ka, kapatid, you're worried about your sickness, kapatid, the Lord is our provider and the Lord is our healer. Nothing is impossible with our God. Hallelujah. Brothers and sisters, right now, pwede ba nating itaas yung mga kamay natin? Let us surrender to God every worry. Pwede bang isuko natin kay Lord kung ano man yung bumabagabag sa atin? Pwede ba nating isuko kay Lord all these fears, these worries, the anxiety, the uncertainties? Wala tayong control dyan. Ang tanging may control lang ay ang ating Panginoon. Kapatid, hindi natin ito magagawa ng mag-isa lang tayo. Kailangan maging first ang Panginoon sa buhay natin. Kailangan natin siyang hanapin lagi, unang-unang gagawin. I-apply natin lahat. Unahin natin ang kaharian niya, piliin natin ang tama, maging mabuti tayo. And everything else will follow. And Lord, as we lift up our hands to you, Panginoon, nakikita niyo po ang mga kamay ng mga anak ninyo, Panginoon. Lord, you see our hearts. Lord, we thank you for your presence, oh God. And Lord, we pray that your will be done on earth as it is in heaven, oh God. Ang kagustuhan niyo po ang mangyari, ang kalooban niyo lang po ang siyang matupad, ang plano niyo lang po ang mag-prevail, Panginoon. At hindi ang mga kagustuhan namin, Lord God. Lord, check us, Panginoon, kung meron man po kaming mga kasalanan, masasamang motibo, alisin niyo po yun sa amin. Lord God, ang kagustuhan namin ay mag-please ka sa oras na to, Panginoon. At hindi lang po sa lugar na ito, naway sa paglabas namin, baunin namin, Panginoon, ng inyong salita. Sa paglabas namin, sa linggong ito, sa buhay namin, sa bawat araw, kayo ang unahin namin, Panginoon. Turuan niyo po ang puso namin maging matuwid. At Lord, kailan po ang siyang maitaas. Kailan po ang aming sasambahin. At kailan po maghari sa puso at sa buhay namin. At ang katagumpayan, Panginoon, ay nasa sa mga anak ninyo, Panginoon. We claim the victory through your name, O God. And Lord God, this is our prayer. We surrender everything to you. This is our prayer, Lord God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. God bless us all po, mga kapatid. Happy Sunday po. If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more